Gago kang babae, nagpapanggap ka pang patay sa akin. Ikaw ang dalang malas. Kahit maging bangkay ka ngayon, ipapasok pa rin kita sa karwahe ng pamilya mo. Malapit nang mamatay ang binatang Gu. 100 tael ng pilak para bumili ng isang kasama sa libing. Sakto para mabigyan ng pondo ang ika-4 para sa pagsusulit. Hindi ako pupunta. Ngayon na inangkin ko ang katawan mo. Ako na ang maghihiganti para sa'yo. Hindi ako pupunta. Ang kasal na yan ay inayos mo. Kung gusto mong pumunta, ikaw na ang pumunta. Nag-aalsa ka. Pasaway mong dalagita, hindi mo ito mapagpapasyahan. Huwag umasa sa iba, umasa ka sa sarili mo. Ikaw na malas, tagapaghatid ng kamatayan sa ikatlong bahay. Makakapangasawa ka sa mayamang pamilya ng mga usabayan. Iyan ang biyayang pinaghirapan mo sa 8 buhay. Huwag kang maging hindi mapagpasalamat. Yese, ibinebenta ang sariling anak na babae sa halagang 100 tael ng pilak para sa bayan sa libing ang patay. Kung iyan nga ang napakalaking biyaya, mas mabuti pang ikaw na ang mag-asawa doon. Ibinibigay ko na sa iyo ang biyayang ito. Nangahas ka bang magsalita ng ganyan? Papapatayin kita ngayon. Ginang Shy. Kung magpapatuloy kayong ganyan, maantala ang maswerteng oras ng pag-alis ng binatang Ginoo. Kaya ba ninyo yan? Asawa ng ikatlong anak, huwag kang mag-aatubili. Nakakahiya ka. Siya, si Lausan. Patay ka na. Bakit di ka pa tumutulong na i-bind siya? Patay na batang ito. Bibilang ako ng 3 beses. Ikaw na lang ang maglakad papuntang karwahe. O kaya't puputulin ko ang mga binti mo at drag kita papunta rito. Sige na, kung ayaw niyong buhayin ako. Sama-sama na tayong mamatay. Babaeng patay. Akala mo ba matatakot ako sa madilim na bola ng putik na yan? Hindi mo ako kayang takutin. Sira ang ulo mo, no? Talaga ba? Kaya't buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan ng mabuti. Takpan ang mga tainga. Ang bagay na iniwan sa akin ng matandang monghe bago siya umakyat sa langit. Ano sa tingin mo? Okay ba ang lakas nito? Si Lola ng pamilya U. Hindi ka ba nag-aalala na nag-iisa ang iyong binatang Ginoo? Sakto lang. Sama-sama tayong bumaba. Mas masaya kung marami. Pakiuna po. Hindi. Wag na, Miss Shy. Apo, ikaw ang magiging scholar ng pamilya natin. Napakalaki ng hinaharap. Sana ayaw mo ring maputol ang buhay mo sa murang edad, di ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Pumunta sa pamilya para bawiin ang kasal. Sa hinaharap, ako na ang magdedesisyon sa aking kasal. Sino man ang manghihikbi sa akin muli, magiging kapwa tayong mapapahamak. Bawiin, agad bawiin. Hindi namin kayang abutin ang kasalang ito sa pamilya. May isang tao mula sa Shi pamilya na dapat bumalik kasama ko para kunin ang dokumento ng pagbawi ng kasal. Kayong dalawang inutil. Hindi pa ba kayo aalis para makipaghiwalay sa pamilya mo? 100 tael ng pilak ah. Nakakabahala ah. Ikaw walang puso at masamang nilalang. Ganyan ka sa mga nakatatanda. Wala ka bang takot sa 18 na antas ng impyerno? Gusto ng lola na pumunta sa ilalim para tingnan ang daan para sa akin. Matutulog ako sandali. Tawagin niyo ako kapag kumain na. Kung hindi, alam niyo na. Mahigpit ang batas sa daliang. Walang pagkilala sa mga walang dokumento. Kapag nahuli, direktang magiging alipin at ibebenta. Walang ibang daan kundi ang kamatayan kung tumakas. Gusto ng mga babae na magkaroon ng sariling tahanan. Maliban na lang kung walang pamilya, o kung mamatay ang asawa at maging balo. Ako ay 16 na taong gulang na. Ayon sa batas, ang mga babae ay hindi dapat mag-asawa sa edad na 17. Pinipilit ng gobyerno ang kasal. Ang mga tumututol ay nakakulong. Ang manatili sa pamilya ng Shi ay isang tiyak na kamatayan. Pagkatapos ng taon, ang paghihintay sa gobyerno ay isa ring tiyak na kamatayan. Mukhang kailangan talagang masolusyonan ito. Isa na lang ang daan. Dahil pareho namang mapanganib ang sitwasyon.
Kailangan kong pumili ng maganda at kapaki-pakinabang. Mas mabuti kung ito'y may maikling buhay na. Ngunit hindi naman nagmamadali sa pagpapakasal. 3 o 4 na metro kwadrado. Hindi malaki pero magagamit. Ang batis na ito ay makakapagpalakas ng katawan at makakapagpataas ng kalidad ng mga pananim. Para sa akin na isang modernong eksperto sa agrikultura, ito ay talagang isang biyayang ibinigay ng langit. Noong una, akala ko'y kalokohan ng pinsan ko. Ngayon, talagang gusto kong mag-alay ng 3 insenso para sa kanya. Semento ang halo. Lahat ng pagsasaka at pag-unlad ay nakasalalay dito. Sobrang pinahirapan ang katawan na ito ng orihinal na kaluluwa. Kailangang pagalingin muna. Ate, kumain na. Ganito lang ba, para na lang pakainin sa pusa? Hindi pa gumagaling ang sugat sa ulo ko. Kailangan kong mag-steam ng 2 itlog para magpalakas. Walang kwentang itlog yan. Ikaw talaga. Isingaw mo para sa kanya. Sa loob ng 2 araw, tuluyan nang nakaranas ng kahihiyan at pang-aapi ang pamilya Shai. Gusto kong kumain ng itlog. Hindi nila nagawang tumanggi. Kung gusto nilang kumain ng karne, napilitan silang magtiis at bumili. Si Xiao, ang iskolar mula sa Baryok Siaksi, ay talagang kawawa. Nakapasa sa pagsusulit pero napahulog siya ng ganito. Narinig ko wala silang pera para makabili ng gamot. Hindi na raw siya tatagal. Hindi pinapansin ng pamilyang Xiao. Hindi ba siya naging dakilang general na? Siya ang nag-asawa ng maliit na misis at napakamalupit. Para sa anak ng maliit na misis. Pinilit nilang makipaghiwalay ang tunay na ina ni Xiao, ang iskolar. At sinulat pa nila ang liham ng paghihiwalay. Bumalik na sa kabisera para mag-enjoy ng tahimik na buhay. Itong si Xiao Xiukai ay may matigas na ulo. Para protektahan ang ina at mga kapatid. Hindi na nga pumunta sa kabisera. Sayang, siya ang pinakamatalinong tao sa buong bayan. Ngayon, nakataya ang buhay niya. Tulong, tulong. If ako, hindi ba ako patay? Iniligtas ka ng ate mo. Hindi ka tinanggap ng yama. Salamat, ate. Napakalaking utang na loob. Babayaran ko ito sa hinaharap. Hindi pa nagigising ang kuya. Kinuha pa ng tiyahin ang mga pagkain. Gusto kong manghuli ng isda para sa kuya at magluto ng sabaw para sa kanyang kalusugan. Sino nang mag-aakalang magka-cramp ang mga binti ko? Siya pala ang kapatid ng malas na si Xiao Xiukai. Talagang sa gitna ng unos ay may bagyo pang dumarating. San ka na, san lang? San ka na, lang? Kung may mangyari ulit sa'yo. Wala na ring buhay ang nanay. Nanay, nahulog ako sa ilog. Itong ate ang tumulong sa akin. Salamat sa iyo, ikaw ang nagligtas sa buhay ng buong pamilya namin. Sisikapin naming suklian ka. Bagamat malambot ang ugali, totoong nagmamalasakit sa pamilya. Tapat ang pamilyang ito. Bata, magbihis ka na ng aking malinis na damit. Madaling magkasakit ng sipon kahit tag-init. Huwag kang magreklamo. Walang biyenan na ng aapi. Walang nakakainis na kamag-anak na nakikialam. Bagaman medyo mahirap nga, pero kakaunti lang ang mga kasama. Mabait at kaibig-ibig ang biyenan. Maunawain ang bunsong bayaw. Hindi ba't ito ang lugar na pinapangarap ko para magretiro at magpakasal? Wala na kaming maayos na maihahain para sa dalaga ngayon. Pasensya na at naabala kita. Si Nanay Xiao ay mabait at hindi pihikan. Hindi naman dapat mahirap makisama siya. Ate Shai, kung may bahagi ng damit na hindi magkasya, iayos ko pa para sa'yo. Inay, pupunta ako sandali para kumuha ng tubig. Huwag kang mag-abala, ate. Parehong 8 taong gulang. Ang batang ito at ang mga pasaway na bata ngayon. Talagang nasa magkaibang dulo sila. Ayos din naman ang pamilyang Xiao kapag ganito. Hindi sila mahirap pakisamahan. Kaya ko rin silang protektahan. Magkakaroon din sila ng maaasahan. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang nakahimlay na si Xiao Xiukai. Sino kaya siya? Noong ako'y nasa templo, nag-aral ang guro ng isang gamot na espesyal na ginagamit para sa lagnat. Kung kayo'y mapayapa, maari kong tingnan si Xiao Xiukai. Subukan natin. Naniniwala ako sa iyo, dalaga. Hilingin mo sa dalaga na tingnan si Dalang. Basta't makabawi siya sa lagnat at magising. Gagawin kong bakat kabayo para sa iyo bilang kabayaran. Hindi na kailangang maging bakat kabayo. Titingnan ko muna siya bago magdesisyon.
Hindi ko akalain na ganito kaganda si Xiao Dalang. Talagang tugma sa aking panlasa. Maliban sa medyo payat siya, talagang isang standard na magandang binata. Sobrang taas ng lagnat. Mukhang higit sa 39 degrees. Kung ganito ang mangyayari, hindi ito mabuti. Miss, yung gamot, talaga bang makakatulong iyon sa kanya? Dapat ay may silbi ang gamot ko para sa kanya. Gusto niyo subukan? Subukan, basta may kahit kaunting pag-asa. Susubukan namin lahat. Kumuha ka ng kalahating maliit na mangkok ng maligamgam na tubig. Esan. Ito ang gamot na inihanda ng matandang albularyo. Tiyak na pampababa ng lagnat. Wala na siyang malay ngayon. Huwag lunukin ng masyadong mabilis. Dahan-dahan mo siyang hawakan at pakainin. Huwag mabulunan. Noong sinaunang panahon, dapat pa ring mag-ingat ang mga lalaki at babae. Pinakamainam na hayaan si Inang Xiao ang magpakain. Bigyan ng isa-isa itong mga piraso bawat ilang sandali. Kung muling tumaas ang lagnat, bigyan na siya ng gamot na pampababa ng lagnat na ito. Kung walang lagnat, huwag masyadong pakainin. Salamat, Ginoo. Kami ng pamilya mo ay magpapahalaga sa iyong kabutihan. Salamat, Ate Shai. Kailangan ko pang pumunta sa tabi ng ilog para manghuli ng isda. Bantayan niyo muna siya. Kung may mangyari, tawagin niyo ako. Ate Shai, pwede ba akong sumama sa'yo? Hindi na masakit ang binti ko. Ate, kanina hinimas mo na ang binti ko. Huwag kang mag-alala, ako na ang magbabantay sa kanya. Lang, sundin mo ang sinasabi ni Miss Shai. Huwag kang magtakbuhan. Ate Shai, mag-ingat, madulas. Ipinagsama. Shai, ang galing mo. Siyempre. Siyempre masaya ang nanay at ate kapag nakita nila ito. Huwag. Pakiusap, huwag ninyong kunin si Baili. Ayaw niyang mag-asawa. Tita, ayaw kong magpakasal. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Hindi mo alam ang iyong halaga. Ang pamilya sa bayan ay mayaman. Ang makapag-asawa sa kanila ay swerte ng batang puti. Ah, nanay. Sumunod ka sa akin. Pakawalan siya. Pakawalan ako, pakawalan ako. Siya na naman ang matandang katulong ng pamilyang Gu. Mukhang hindi ako ipinakasal para isama sa libing. Pinili ng pamilyang Gu si Xiaomi na lang. Siya ay galing sa aming pamilyang Xiao. Kapag nagpa siya ang matriarka na ipakasal siya. Kaya kailangan niyang magpakasal. Wala kang magagawa kahit pigilan mo. Lalaban ako sa'yo. Nanay. Ang kapal ng mukha mo. Tingnan mo, tuturuan kita ng leksyon. Sino ka, wag makialam. Kung hindi, sasama ka sa mga bubugbugin ko. Nagdaan lang siya. Kung gusto mong suntukin, suntukin mo ako. Wala siyang kinalaman. Ngayong araw, talaga akong bahala sa kalokohan na to. Unahin kitang turuan ng leksyon. Pagkatapos saka ko siya ayusin. Di ko inakala na bukod sa bastos kang magsalita. Gusto mo pang sampalin ang sarili mo. Gago ka, papapatayin kita. Kung makita kitang muling mang-aapi sa mag-ina ng pamilyang Xiao. Tuwing makikita kita, papaluin kita. Ang tindi ni Ate Shai. Ako ang magbabantay sa bunsong babae ng pamilyang Xiao. Kung balak ng inyong angkang Gu na dukutin siya para ipakasal at isama sa libing. Wala akong magagawa kundi ipapadala kayong lahat. Sa kabilang buhay para samahan si Ginoong Gu. Kung gagamitin mo ang bagay na iyon para pasabugin ang pamilya Gu, kailangan mo ring makulong at mamatay. Bakit ko kailangang pasabugin ito ng mag-isa? Dahil kahit si Mei ay isasama niyo na sa libingan. Anong klaseng kamatayan? Hindi naman kamatayan. Masyadong malungkot ang mamatay ng mag-isa. Nagbigay ako sa kanya ng ilang maliliit na itim na bola. Para makasama niya ang mga tao ng pamilya sa pagpunta. Hindi ba't mas masaya iyon? Kahit na mamatay ako. Gusto kong isama ang mga tao ng pamilya sa aking kamatayan.
Salamat sa iyo, Ate Shai, sa pagtulong. Gagawin ko ang bagay na ito ng mag-isa. Hindi ko kayo madadamay. Mabilis ang reaksyon ng batang ito. May potensyal na matuto. Noong nakaraan, naiintindihan pa ang ginawa mo para sa iyong buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, nakialam ka sa hindi mo dapat pakialaman. Maaari mo nang talagang ma-offend ang pamilya Wu. Ano ba ang halaga ng pamilya Wu? Hindi ba't sila ay mga mayayamang negosyante sa bayan? Akala mo ba ay kaya nilang kontrolin ang lahat? Dahil sinabi mo iyan. Sige, ako na ang bahala sa usaping ito. Hindi lang siksiyaw. Kung marinig kong muli na ang pamilya Wu ay bibili ng tao para sa libing. Sino mang binili nyo, siya ang bibigyan ko ng maliit na itim na bola. Isasama ko kayong lahat sa langit. Ayos. Tandaan nyo, pamilya Wu. Hintayin mo. Naghihintay ako. Sige lang, dalhin nyo na. Tara, bumalik sa bayan. Bakit umalis na kayo, Lola? Hindi pa nga natutuloy ang kasunduan. Kung hindi kayo makapagdesisyon, huwag na kayong pumunta sa pamilya U para makipag-ugnayan. Magmaneho. Puno, bakit ka nandito? Umalis na si Hanfeng mula sa inyong pamilya. Nakatalina siya sa inyo. Bakit kayo nandito para ibenta ang kanyang kapatid na babae? Puno, nagkakamali ka. Wala kaming ibinibenta. Ang biyanan ko ang nag-alok ng magandang kasal para kay Sanyato. Dumaan lang kami para tumulong sa paghingi ng kamay. Alam ninyo rin ang totoo. Kami ang angkan Siao sa baryong Siaksi. Walang naunang kaso na nagbebenta ng dalaga para sumama sa libing. At hindi namin papayagan ang ganoong bagay na mangyari. Kung kayo'y maglakas loob na sumuway, hindi magpaparaya ang angkan. Opo, naiintindihan na. Huwag kang mag-alala, punong angkan. Maghintay kayo. Hindi gumigising si Hanzeng. Hindi ba kayo pwedeng maging mas matatag? Naghiwalay na kayo ng pamilya at putol na ang ugnayan. Dapat kayong manindigan kapag kinakailangan. Opo. Umaasa lang ako na magigising si Hanfeng ng maaga. Nga, sana magising na si Feng Er agad. Mas mabuti pang umasa sa sarili kaysa sa iba. Ngunit walang silbi ang pagiging mahina. Narito ako at ilang mga nakatatandang miyembro ng angkan, na nag-ipon ng kaunting pilak. Kunin mo ito at agad na ipagamot si Hanzeng. Maraming salamat sa malaking kabutihan ng pinuno at ng mga nakatatandang miyembro ng angkan. Hintayin nating magising si Zeng Er. Tiyak na agad kaming mag-ipon ng pera para bayaran kayo. Kung hindi magising si Feng Er, babayaran ko rin ang perang ito. Hindi kami nagmamadali. Kailangan munang iligtas si Hanzeng. Miss Shai, salamat kanina sa pagprotekta sa mga babae ng pamilya Xiao. Ngunit ang pamilya Wu ay hindi lamang mayaman sa bayan. Kapatid na babae ng Ginang Wu ay ikinasal pa sa gobernador bilang pangalawang asawa. Kahit ang mga opisyal sa bayan ay may paggalang sa kanilang pamilya. Miss, mag-ingat ka sa hinaharap. Walang anuman. Kung may hindi tama, tutulong ako. Magiging maingat ako. Salamat talaga sa iyo, Miss Shai, ngayon. Babalikan namin ang iyong kabutihan sa tamang pagkakataon. Walang anuman. Saktong nagkita tayo. Nakikita ko na hindi kayo pakakawala ng dalawang babaeng iyon sa Ija. Hindi sila titigil sa inyo. Nakapag-isip na ba kayo kung paano ito harapin? Hindi rin namin alam. Miss Shai, mayroon ka bang paraan? Ano ang palagay ninyo sa akin? Magaling si Miss Shai. Bakit hindi ako magpakasal at lumipat sa bahay ninyo? Bilang manugang ninyo. Paano kung maging hipag ni Naxia o Xiaomi at Erlang? Sa ganitong paraan, kung maglakas loob pa silang mang-api sa inyo, mas magkakaroon ako ng lehitimong dahilan para ayusin at parusahan sila. Ang ibig mong sabihin ay gusto mong mag-asawa sa pamilya namin. Hindi naman ako ayaw, Yanyi. Shai! Ngunit nakita mo na ang kalagayan ng pamilya namin. Kung mag-aasawa ka dito, hindi magiging madali ang buhay. Hindi pa nagigising si Zeng Er. May utang pa ang pamilya ng mahigit 10 tael na pilak. Kulang na ang pagkain sa bahay. At kung hindi magising si Zeng Er, kailangan mong mag-alaga ng mga alaala. Hindi natin dapat tratuhin ang ating mga tagapagligtas ng ganito. Alam niyo na ang balak ng pamilya Shi na ipadala ako sa pamilya Wu para sa libing. Alam niyo na rin. Kung hindi ako mag-aasawa ng kusa, ang pamilya ko ay parang isang malaking pugo ng apoy. Ganyan ang pamilya niyo.
Bagay na bagay ito sa akin. Hindi ko iniinda ang kahirapan at mga abala ng pamilya ninyo ngayon. Isa lang ang hinihiling ko, kung ikakasal ako at lilipat dito. Pagkatapos, ano mang gagawin ko? Huwag kayong makikialam. Mas mabuti kung ako ang mamumuno sa bahay. Bilang kapalit, poprotektahan ko kayo. Isasama ko kayo para maging masagana ang buhay. Sa palagay ko, pagkatapos inumin ni Xiao Hanseng ang gamot na ibinigay ko, dapat gumaling siya. Kung talagang hindi siya magigising, maging biyuda. Ilang sa akin. Basta mabuhay ng malaya, ayos na. Talagang epektibo ang gamot na ibinigay ni Miss Shai. Salamat sa langit. Zheng Er, malapit ka ng mag-17. Dapat ka ng mag-asawa. Sa sitwasyon ng pamilya natin ngayon, wala na tayong maaasahan. Maging ang mag-asawa dito ay magdudulot ng hirap. May mga dalaga bang gustong mag-asawa dito? Siguradong mabuting dalaga iyan. Kaya tutulungan kitang kumuha muna ng asawa at ihahatid ko siya rito. Iniligtas niya ang iyong nakababatang kapatid na lalaki at babae. At gumagana rin ang gamot na binigay niya sa iyo. Siya ang malaking tagapagligtas ng aming pamilya. Hindi ba sinasabi na ang utang na buhay ay dapat suklian sa pag-aasawa? Gawin natin ang kabaligtaran. Ipakasal mo siya bilang kabayaran. Talaga bang nais mong magpakasal sa pamilya namin? Nga. Kung hindi, hindi ko naman ito magiging mungkahi. Sang-ayon ako sa sinabi mo. At maaari kong ipangako na pagkatapos mong magpakasal dito, maging pamilya na tayo. I-treating kita na parang anak. Alam kong mahina ang aking loob. Hindi ako bagay na maging pinuno, kaya kung mag-aasawa ka dito, ang tahanan na ito ay para sa iyo. Ngunit mayroon din akong isang kahilingan. Basta't mabuti ang trato mo kay Feng Er, Yi Er at Li Er. Siyempre, iyon. Ang damdamin ay nabubuo sa paglipas ng panahon. Basta't mabuti kayo sa akin. Siyempre, magbibigay ako ng katumbas na kabayaran. Huwag kang mag-alala kung mag-aasawa ako dito. Hindi ko talaga aabalahin ang iyong 3 anak, at hindi ko rin sila papayagang abalahin ng iba. Magkakaroon na tayo ng hipag. Kailan ka ba mag-aasawa dito? Kailangan bang maghintay na magising si Zheng Er? Baka sa makalawa ay magpakasal na ako rito. Sa pangalan, para kay Xiao Hanfeng, magandang balita na rin. Sa ganitong paraan, walang makakapansin na masyadong nagmamadali. Kung muling manggugulo ang mga tao sa lumang bahay ng Giant pamilya, tutulungan ko kayong ayusin ang mga ito. Ayaw ko rin namang araw-araw na makaharap ang mga tao sa bahay namin. Sang-ayon ba ang mga tao sa Shi pamilya? At saka, ngayon, hindi kami makapagbigay ng maraming pera para sa handog. Walang kailangan ibigay na handog, kaya ang mga bagay na dinala ko ay ituturing na akin. Hindi ito kasal. Ayusin ko ang mga tao sa pamilya ng Shai, dahil ito ay para sa swerte. Hindi na kailangan ng salu-salo. Sige, magpakasal ka na. Kapag maayos na ang kalagayan sa bahay sa hinaharap, papalitan ko si Feng para maghanda ng isang kasalan para sa iyo. Para sa dowry, ibibigay ko sa iyo ang isa pang bahagi sa ibang pagkakataon. Sige, ganun na lang. Mag-aasawa ako sa susunod na araw. Kaya bukas, magpapadala ako ng tao para humingi ng kamay mo. Kailangan talaga yan. Kung hindi, baka may magsalita sa likod mo sa hinaharap. Okay. Sige, bukas ng umaga ay magpadala ka ng tao sa bahay ni Shi para magtanong. Ihanda ang isda. Iprito muna ito hanggang maging ginto bago pakuluan. Wala nang masyadong mantika sa bahay. Gusto bang tikman ng lola ang lasa ng baging? Iprito. Iprito mo para sa kanya. Nauuhaw ako. Magbuhos ka ng 1 tasa ng tsaa para sa akin. Uminom ka. Medyo mababa pa rin ang kalidad ng tsaa na ito. Buti na lang, hindi ko na kailangang inumin ito mula ngayon. Ikakasal na ako. Ano yan? Sa makalawa, doon na ako ikakasal. Saang pamilya? Sa bahay ni Xiao, ang iskolar mula sa kalapit na baryo ng Xiaxi. Ano? Hindi mo ba balak pakasalan si Xiao Xiukai? Alam mo ba na si Xiao Xiukai ay nawalan ng malay? Kung magpapakasal ka doon, malamang magiging balo ka. Alam ko na wala na silang pera para bumili ng gamot. Siyempre alam ko. Pinili ko talaga siya dahil sa kalagayan ng pamilya niya. Kakaisip ko lang na magpakasal doon. Kahit na magpakasal ako roon at maging balo. Mas komportable pa rin kaysa mabuhay kasama ninyo. Baliw ka ba? Kung hindi nangyari ang mga kamakailang pangyayari sa pamilya Xiao, talagang mabuting pamilya iyon. Ngayon, parang impyerno na iyon.
Kahit pa parang impyerno iyon, hindi pa rin kasing lala ng pamilya Shai. Ang dahilan kung bakit mo sinasabi iyan, ay dahil hindi kayang magbigay ng pamilya nila ng dote. Yetwe, pinalaki ka namin ng ganito. Hindi ba dapat kami tumanggap ng dote kapag ikinasal ka? Yene, kung walang pera, hayaan silang mangutang. Basta't anuman ang mangyari. Kailangan ng pamilya Xiao na magbigay ng 1-0 tael ng pilak bilang dote. Gusto mo ng 1-0 lay ang napilak? Pwede rin. Hindi ko lang alam kung may kapalaran ba kayong gastusin iyon. Huwag mong kalimutan. Kami ang nagpalaki sa'yo. Nagsimulang magtrabaho ako noong 3 taong gulang pa lang ako. Noong 5 pa lang ako, ipinadala ako sa isang daoistang templo. Kayo pa ang kumukuha ng sahod ko buwan-buwan. Kaya sigurado kang kayo ang nagpalaki sa akin. Huwag mong palakihin ang mga walang hiya. Walang dot wala kahit 1 sentimo. At kailangan ninyong bayaran pa ang kompensasyong utang ninyo sa akin. Ano? Hindi lang kayo nagbigay ng dote. Kami pa ang kailangang magbayad sa iyo. Hindi ba dapat magbigay ng kompensasyon? Sa mga nakaraang taon, talagang sinipsip nyo ako. Kaya't gamitin ang mga butil bilang kabayaran. Bigyan nyo ako ng 100 kilo ng magaspang na butil. At yung 3 sako ng toyo at munggo sa kusina. Kailangan ko rin iyon. Hindi pwede. Hindi ko ito ginagawa para humingi ng inyong opinyon. Ito ay para ipaalam sa inyo na maghanda. Kung talagang ayaw ninyo. Ayos lang din. Hindi na ako mag-aasawa. Hindi pwedeng mawala ang itlog, karne, at kanin araw-araw. Kung hindi, baka hindi ko mapigilan. Naipadala kayo sa ibaba para makipagsaya. Mapapaso, mapapalayas, o mapapalo. Pwede kayong pumili ng isa. Sa aming na yon, ganito ang pag-aasawa ng mga dalaga. Kaya't ako na ang mauuna. Lahat ng hinihiling mo ay nagawa na namin. Sa hinaharap kapag ikinasal ka sa pamilyang Xiao. Kung hindi ka magiging masaya, hindi kami tutulong sa iyo. Ngayon, wala na kayong maaasahan. Sa hinaharap, umaasa pa rin ako sa inyo. Hindi naman ako tanga. Pero ang sinabi mo ay nagpapaalala sa akin. Kumuha ka ng papel at panulat. Isusulat natin ito. Isusulat ang sinabi ni Laosan kanina. Sa hinaharap kahit anong mangyari sa akin. Hindi na kailangan pang makialam ang pamilya ko. Isusulat mo rin na ikinasal ako sa pamilya Xiao. Kung balang araw maging biyuda ako, o kung kami man ay maghiwalay, hindi nila ako tatanggapin pabalik ang aking pamilya. Siyempre, kung balang araw yumaman ako. Hindi rin kayo magkakaroon ng karapatang sumamantala. Isulat ninyo rin ito. Kunin ninyo at isulat para sa kanya. Pag nagkaroon na nito, mula ngayon, hindi na gaanong magiging problema ang pag-aayos ng papeles para sa anak na babae. Hipag, ako na ang maghahatid sa'yo pa uwi. Ito ang pinili mong pakasalan. Huwag ka nang umuwi na umiiyak mamaya. Huwag kang mag-alala, hindi na ako babalik dito. Ang natatakot ko lang, baka kayo ang dumating mamaya na umiiyak at magmamakaawa sa akin. Panaginip mo lang yan. Pero kahit umiyak kayo at lumapit para magmamakaawa sa akin, hindi ko rin kayo papansinin. Magbabayad ka para sa mga ginawa mo kamakailan. Ibig mo bang sabihin na gusto ng pamilya una gumanti sa akin? Mukhang may alam ka na. Tinutokso ba ng pamilya U ang maliit na itim na bola na ibinigay ng guro ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tama nga. Ngunit natatakot ako na wala silang buhay para isipin ito. Sige na, nakabababa ng antas ang makipaglaro sa inyo. Magkita tayo ulit. Sige, umalis ka na. Sige, tayo na. Hipag, maupo ka ng maayos. Tayo na. Pasensya na at naabala kita. Okay lang. Pagpupugay sa langit at lupa. Nabawasan na ang lagnat. Bakit hindi pa siya nagigising? Mukhang may mali. Walang nabasag na buto. Masarap bang hawakan? Okay naman ang pakiramdam. Medyo masyado lang siyang payat. Maaari mo na bang alisin ang kamay mo? Nakuha na. Sino ka? Ako ang bagong asawa mo, si Shiking Luo. Kamusta, mahal? Anong ginagawa mo?
Mukha kang nagdududa kung nananaginip ka. Kaya pinigilan kita ng kaunti. Para makatulong na malinawan ka. Ito ang katotohanan. Walang anuman. Sandali lang. Tatawag ako sa iyong ina at sa iba pa. Dapat ay nandoon pa ang pinuno ng pamilya ni Xiao at iba pa. Nasa labas pa sila sa salu-salo. Maaari ko silang ipaalam. Gising ka na. Maaari mo bang tulungan akong ayusin ang mga damit? Hindi ko naman gustong samantalahin ka kanina. Gusto ko lang sanang tingnan kung may sugat ka. Bagamat okay naman ang pakiramdam. Aalis na ako. Nagugutom ka ba? Sayang, parang nakatulog ka ng mahigit 10 araw. Wag naman sanang ganitong pagkain. Maaari bang humingi ako ng tulong? Maaari mo ba akong tulungan? Gusto kong umupo ng bahagya. Ayos na. Salamat. Zeng-er, napakabuti na nagising ka na. Nanay, Baili-er. Nagising na ako. Nandito ako mula ngayon. Lolo Puno. Nang si Hanzeng ay nawalan ng malay. Salamat sa pag-aalaga sa aking ina at mga kapatid. Mabuti at nagising na siya. Maswerte ang asawa ni Han Feng. Ang iyong asawa ay kusang loob na nagpakasal sa iyo para sa swerte. Bihira ang ganitong pagiging totoo. Pahalagahan mo yan. Lolo Pinuno, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko. Sasamahan ko kayong lahat, Lolo Pinuno, palabas para magpatuloy sa handaan. Inay, pwede mo na ngayong ipaliwanag. Bakit bigla akong nagkaroon ng asawa? Kakagising mo lang. Pinapagawa ko kay Baili na magluto ng lugaw para sa iyo. Sama-sama ko si Erlang na patuloy na nag-aasikaso ng mga bisita. Halika, inumin mo ito. Ano ito? Syrup. Para ito sa iyong kalusugan. Sa ngayon, pamilya tayo. Walang anuman. Ano nang ibig sabihin ng pansamantalang maging isang pamilya? Gusto kong makawala sa mga sobrang nakakainis na kamag-anak ng pamilyang Shai. Ayaw ko rin mag-asawa sa pamilyang may mga mapang-utos na lolo at lola. Ako naman, medyo dominante ang ugali ko. Ayaw kong pautusan o apiin ng iba. Sa totoo lang, para sa pamilya mo ako pumunta. Sa tingin ko bagay ito sa akin. Ang ibig kong sabihin ay, kung sakaling hindi tayo magkasundo sa hinaharap, kung may mahal ka o may nagustuhan kang iba, maghihiwalay tayo. Kaya't sa ngayon parang pamilya tayo. Kung sakaling hindi na ako magising at mamatay, hindi ka ba magiging balo? Kung pangit ako. O baka magising ka na masungit. Minsan, baka pa nga manakit ng asawa. Ano ang gagawin mo? Kung sobrang pangit mo? Siguradong hindi ko na isasaalang-alang na magpakasal sa'yo. Kung magising ka at mangahas nasaktan ako. Siguradong paiiyakin kita. At saka, iiwan kita. Wala akong minamahal. At hindi na ako magkakagusto sa iba. Kaya hindi mo na kailangang isaalang-alang ang paghihiwalay. Basta't ikaw ang aking asawa sa isang araw. Hindi kita bibigyan. Mabuti ako sa iyo. Ang ibig mong sabihin, basta't hindi ako humihiwalay. Kung hindi tayo magkasundo, maghihiwalay na lang tayo. CJ. Sige, subukan muna nating magsama bilang mag-asawa. Kapag nagkakasundo, manatili. Kung hindi, maghiwalay. Balak mo pa rin bang magpatuloy kumuha ng mga pagsusulit para maging opisyal? Pagkatapos, ako na ang bahala sa pagtatrabaho at pagtustos sa pamilya. Ikaw naman ang bahala sa pagiging maganda na parang bulaklak. At sabay na kukuha ka ng mga pagsusulit para maging opisyal. Maging sandigan namin. Napakaganda, parang bulaklak. Alagaan mo lang ng mabuti ang mukha mo. Madalas ko itong pinagmamasdan nakakagaan sa mata. CJ. Susunod ako sa'yo. Napaka-cheesy na glitch ng pagkikita ng dalaga at iskolar. Sobrang corny. Marunong kang bumasa. Marunong kang bumasa, 3 tanggal. Natutunan ko ito mula sa matandang guro sa templo. Habang nag-iinit ng elixir ang guro, kailangan naming tumulong sa pag-record ng oras ng pagsisimula. Mga pagbabago sa gitna, oras ng pagsasara at B. Ganoon ba? Maganda ba ang kwentong ito? Hindi naman. Naboboard lang ako kaya tinitingnan ko para maubos ang oras. Gusto mo bang manood ng ganitong mga kwentong?
Ito ang kopya na dinala ko mula sa bayan bago ako nawalan ng malay. Hindi ko naman talaga gusto ang mga ito. Hindi ko talaga gusto ang manood. Para lang itong pagkakakitaan. Bakit hindi mo na lang isulat? Mas kikita pa siguro kaysa mangopya ng libro, di ba? Hindi ko maintindihan ang romansa ng mga iskolar at dalaga. At hindi ko rin gusto ang ganitong uri ng kwento. Kaya hindi ko maisulat. Anong klaseng balangkas ang gusto mo? Maaari kitang bigyan ng mga ideya. Isipin ang kwento at mga eksena. Pumunta ka at mag-edit. Alam mo ang tungkol sa mga kwento ng pag-ibig ng mga iskolar at mga dalaga. Sobra ka namang mag-isip. Ang sinasabi ko ay maaari tayong magsulat ng ibang tema. Halimbawa, tungkol sa pagsasanay sa mahika. Ang pangunahing tauhan ay isang batang lalaki mula sa nayon. Bigla, isang araw, nagkaroon siya ng kakaibang karanasan. At naglakbay na sa landas ng pagsasanay sa mga Diyos. Magsalita ka ng mabuti. Tungkol dito, dapat kong maisulat. Si Zheng ay gising na. Wala nang kailangan na kaminisan lang na magbantay sa gabi. Dinala ko na ang iyong kumot. Ayos. Salamat, nanay. Mas gusto mo bang matulog sa loob o sa labas? Akala ko papayagan mo akong matulog sa munting kama. Kung hindi dahil sa nakikita kong may sakit ka ngayon. Sigurado papayagan kitang matulog sa munting kama. Kung ganoon, matulog ka na lang sa labas. CJ. Hindi ka pa matutulog. Hindi ka ba natatakot na may gawin ako sa'yo? Tama na nga. Ngayon, tingnan mo ang katawan kong parang bean sprout. Mukha akong maputla at payat. Kahit ako, nahihiya ako sa hitsura ko. Paano mo yan kakainin? Mukhang medyo mahirap nga. At saka, ang katawan mo, parang madaling matumba sa hangin. Kahit mailunok mo. Sigurado ka bang may magagawa ka? Bago ako nagkasakit. Malakas ang katawan ko. Babalik ka lang sa dati. Kung wala akong pahintulot, huwag kang basta-basta mag-isip o gumalaw. Kung mangahas kang harasin ako, babasagin ko ang ulo mo. Matutulog na ako, bahala ka na. Anong klase ng suntok ang pinapalo mo? Tai Chi para sa kalusugan. Itinuro ng guro ko. Kapag hindi ka na ganoon kahina, ituturo ko sa iyo ang set na ito ng suntok. CJ. Alam mo ba ang tofu? Ano ang tofu? Isang uri ng pagkain. Gagawa tayo ng tofu ngayon. Itinuro din ito ng guro mo. Nga, kailangan ng sabaw ng tofu. Ito rin ang dinala ko mula sa bundok. Pinapunta ko ang nanay at sila para samahan akong maggiling ng beans. Kailangan itong maggiling ng maayos para makagawa ng tofu. Asawa ni Dalang, talagang makakagawa ka ng tofu. Maaari tayong maghintay hanggang magawa ito. Pwede kayong pumunta sa bahay para tikman. Dalang, hindi ka makapaniwala na makakalakad ka na. Lahat ito ay dahil sa aking asawa. Noong mga panahong iyon, siya ay pinalad na naging disipulo ng matandang Diyos. Matapos siyang mag-asawa sa akin, nagdala rin siya ng swerte. Ang taong ito ay mas mahusay pa sa akin sa paglikha ng malaking pangalan mula sa wala. Talagang magaling. Kailangan bang itago ang proseso ng paggawa ng tofu? Kung kailangan, lalabas muna ako. Hindi kailangan. Walang dahilan para itago sa pamilya. Tumingin ka na lang. Sige, uminom ka muna ng toyo. Uminom ng isang baso ng toyo tuwing umaga. Maganda ito para sa katawan. Ayos lang. Mas gusto mo ba ang matamis o maalat? Maalat siguro. CJ. Sige, Kuya Zeng. Sige, Kuya Zeng. Mas matanda ka kaysa sa akin. May mali ba kung tawagin kang Kuya Zeng? Aba, kailangan ko pa bang tawagin kang Kuya Zeng? Kung masaya ka, ayos lang. Ako, ayaw ko. Parang bumagsak lahat ng balahibo ko sa lupa. Pwede rin kitang tawagin na asawa. Ah, gusto mo pala na tawagin kitang asawa. Mag-asawa tayo. Tawagin mo ako na asawa. Tatawagin kita na misis. Hindi ba normal na tawag iyon? Hindi tayo napangasawa ng hindi magkakilala. Ako mismo ang pumili sa'yo. Kaya sa panahon ng pagsubok ng kasal, ikaw ang akin. Kung magtataksil ka, babaliin ko muna ang mga binti mo. Pagkatapos, ihihiwalay kita. Baliin mo ang mga binti ko. Sige, sabihin mo na. Huwag kang lumapit ng ganoon kalapit. Huwag kang magduda. Huwag kang magduda. Kung magtataksil ka, babaliin ko ang mga binti mo. CJ, susunod ako sa'yo. Dahil tapat ako sa ating pag-aasawa. Hindi dahil natatakot akong babaliin mo ang mga binti ko. Huwag kang mag-alala. Basta't ikaw ay tapat. Saka ko ikaw poprotektahan.
Sino mang nananakit sa'yo? Babasagin ko ang kanyang mga binti. Ayos. Kayo na ang bahala sa aking proteksyon. Gusto kong kumuha ng tao para gumawa ng tofu. At bawat kilo ay ibebenta ng mas mababa ng 1 sentimo. Ibinenta sa mga tao sa nayon. Maaari nilang dalhin ito sa bayan para ibenta. Sa mundo, lahat ay nagtatangkang kumita. Basta't makuha ang suporta ng karamihan sa nayon. At maitaguyod ang ugnayang kapakinabangan sa kanila. Kahit sa lumang bahay o sa harap ng pamilya Wu. Mayroon tayong kalamangan. Isinasaalang-alang mo ang lahat ng aspeto. Sa tingin ko ay maganda. Pupunta ako mamaya para makipag-usap sa pinuno. Sabay, hihingi ako ng tulong sa kanya para pumili ng mga tao na gagawa ng tofu. Kuya, uminom ka na ng gamot. Hindi ba okay na? Bakit kailangan pang uminom ng gamot? Ito ay gamot na ibinigay ng manggagamot sa bayan para sa kalusugan ni Dalang. Sabi ay kailangan itong magpatibay ng katawan. Ang gamot ang nakaapekto sa kanya. Bakit bigla siyang parang ibang tao? Zeng-er, may problema ba sa gamot na ito? Ang gamot na ito, kapag ininom, hindi nakakatulong na patibayin ang katawan. Sa halip ay lalo pang nagpapahina sa akin. Kung iinom ako nito ng matagal, magiging isang taong laging may sakit. Nanay, nung nawalan ako ng malay. Nandyan pa ba ang mga pinaglagaan ninyong gamot? Nandyan pa. Ibinuhos ko lahat sa sulok ng likod bahay. Noong nakaraan, palagi akong may mataas na lagnat. Dahil ito sa 2 gamot na ito na hindi magkasundo. Ibig mong sabihin, sinadyang saktan ka ng doktor sa bayan. Wala tayong alitan sa kanya. Bakit niya gustong saktan ka? Nagkaroon ka ba ng alitan sa manggagamot na iyon o sa kanyang pamilya? Kung walang alitan, gustong saktan ka ng manggagamot na ito. Tiyak may nagbayad at nagutos. Maaaring yaong mga nasa kabilang panig. Tinitingnan ng mga tao sa lumang bahay ang pera halos kasing halaga ng buhay. Handa silang gumastos para suyuin ang manggagamot. At bakit nila gustong patayin si Feng-er? Naghihiwalay na kami at nagkakahiwalay na. Ayaw ng mga tao sa lumang bahay. Ngunit may mga handang iwan ito. Para sa babaeng iyon, basta't nabubuhay ang pamilya namin, ay nakakainis siya. Nilapastangan ang kanyang pag-ibig sa taong iyon. Mas ayaw pa niyang ako na anak sa pangalan lamang. Sa hinaharap kung makakapasok ka sa mga pagsusulit at maging opisyal, at lumitaw sa kabisera. Gayon ay may mga maghukay ng mga nakaraan. Upang malaman ng mga tao, na hindi siya higit pa sa isang kabit na umangat at naging misis ng general. Malalaman ng mga tao, ang walang hiya nilang relasyon ng tiyuhin at pamangkin. Ang pag-aalaga sa anak na babae ng kapatid ay nauwi sa pagiging mag-asawa. Talaga namang magaling maglaro ang mga bastos na tao. Yung pamangkin niya, sobrang walang hiya at astig. Nahulog ang loob ng tito sa kanya, at mas lalo pang iniwan ang asawa at mga anak. Nang nagpuputol ako ng kahoy sa bundok, bigla akong sumakit ang binti. Tapos parang nangalay at humina ang mga binti ko. Sigurado ako, may isang tao na tumama sa aking binti gamit ang mga bato ng tumpak. Kaya hindi ako nakatayo ng maayos at nahulog mula sa bundok. Ang pagkalunod ni Erlang ay hindi dapat ituring na purong aksidente. Kundi dahil may taong sinadyang sabihin na ang pag-inom ng sabaw ng isda ay makakapagbigay buhay. Kaya siya nagpunta para manghuli ng isda. Ang malaking bahay sa lumang tahanan at ang 3 silid ay para ipakasal ang kapatid na babae sa pamilya o bilang kasama sa libingan. Siguradong hindi mawawala ang kamay ng babaeng iyon sa plano. Pinasok niya tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi pa rin tayo pinapalampas. Bakit ang tindi niya? Alam ba ng taong iyon ang tungkol dito? Haha, kahit alam niya, ano namang mababago doon? Dapat hindi niya alam ang mga bagay na ito. Dahil tiyak na makakasira ito sa kanyang imahe sa taong iyon. Pero kahit alam niya, kailangan lang niyang umiyak ng maisama ng loob at lungkot. Sabihin na gusto niyang gumanti para sa nawalang bata. Yung taong iyon ay tiyak na hindi maghahanap ng pananagutan. Sa halip, siya pa ang mag-aaliw. Dapat itong gantihan. At kailangan ding mag-ingat na hindi na muling kumilos ang babaeng iyon. Dapat itong gantihan. Hayop, siya ay isang hayop. Kahit ang tigre, hindi kinakain ang sariling anak. Mula ngayon ituring ninyong patay ang tunay ninyong ama. Sige, hindi namin siya kikilalanin. Ngayon ay ayusin muna natin ito. Dahil tinanggap ng manggagamot ang suhol para saktan ng iba. Kaya dapat asahan niya ang kaparusahan kapag siya inatuklasan. Hindi magandang magsumbong ngayon. Magtatanggihan nila.
Kailangan ko pang abalahin ka, Ginoo. Sa loob ng ilang araw, kailangan kong pumunta sa bayan para kumuha ng gamot. Sinasadya kong sabihin na ako'y labis na mahina. Pagkatapos makuha ang gamot, dapat kong ipahayag na may problema ang gamot. At agad na i-report ito sa mga otoridad. Tama. Hindi lang siya dapat makulong. Kailangan din nating sirain ang reputasyon ng kanyang pamilya. Dadalahin din natin ang mga gamot na ito. Mabuti na lang bilang ebidensya. Asawa ni Dalang, paano mo papalitan ang tofu na ito? 1 kilo ng dilaw na soya ay maaaring ipalit sa 1 kilo ng tofu. Ang iba pang mga bagay ay susunod sa presyo ng tofu. Gamitin ito bilang batayan sa pagpapalit. Diretso na lang bumili gamit ang pera. 5 sentimo bawat kilo. Palitan ko ng 1 kilo. Kahapon, narinig ko mula sa asawa ni Dalang. Gumamit ng tofu sa pag-steam ng sauerkraut. Huwag mong sabihing talagang masarap. Tita, nandito na ang 1 kilo mong tofu. Itong tofu, bukod sa pag-steam. Marami pang ibang paraan para kainin ito. Mrs. ni Dalang, ibebenta ba ninyo itong tokwa sa labas? Gagawa na naman kami. At ibebenta ulit sa labas. Hindi namin kayanin. Konti lang ang tao sa bahay. Wala kaming lakas para dyan. Kaya kung may mga ideya kayo, maari kayong bumili mula sa amin. At ibenta sa bayan. Ganito, makakakuha kayo ng kita. At maaari rin kayong pumunta sa bayan o ibang nayon para magbenta. Basta't makabili kayo ng higit sa 3 kilong tofu sa isang pagkakataon. Kailangan lang ng 8 onsa ng soybean para makakuha ng 1 kilo. O 4 na sentimo bawat kilo. Maganda ang relasyon na ito. Pero masyado ng kaunti ang tofu na ginagawa ng pamilya mo ngayon. Kailangan namin ng marami. Wala rin kayo, di ba? Kaya sa loob ng ilang araw, plano naming magbukas ng isang tofu workshop. Maghahanap kami ng tao para tumulong sa paggawa ng tofu. Siguradong dadami ang bilang nito. Nakausap na ng asawa ko ang pinuno ng angkan para tumulong sa paghahanap ng tao. Lumayo kayo. Lahat kayo, lumayo. Wala bang mata? Asawa ng malaking kapatid. Kukunin namin ang mga toful na ito. Ano ang ipapalit mo? Ako ang inyong tiyahin. Anong masama sa pagkain ng toful? Kailangan pa ng ibang bagay. Pangunahing gusto ng matanda at ng matandang babae na kumain ng tofu. Kaya tingnan natin. Tama. Itong mga tofu ay para sa inyong lolo at lola. At kayo ay mga matatanda, may sakit at may kapansanan. Bakit kayo magtatayo ng tofu workshop? Mas mabuti pang hayaan ang inyong tiyuhin at pangalawang tiyuhin na tulungan kayong pamahalaan ito. Walang masama kung magsisikap ng kaunti ang buong pamilya. Pangahas ka bang manakit? Nanay, huwag kang matakot. Nandito ako. Ito ang paggawaan ng tokwa ng aming pamilya. Hindi na namin kailangang abalahin si kuya at ang pangatlong kapatid. Pinangako na rin naming ibibigay ang tokwa na ito sa iba. Nahuli kayo. Ikalawang hipag. May mga bagay na dapat pag-isipang mabuti bago sabihin. Ang asawa ko at ang buong pamilya niya ay putol na ang ugnayan sa inyo. Hipag ng panganay. Anong sinasabi mo? Ako ang ikatlong tiyahin mo. Siya ang panganay mong tiyahin. Paghihiwalay ng pamilya. Kayo pa rin ay mga tao ng lumang pamilya ni Xiao. Kahit na hindi ninyo kami kilalanin. Dapat ay kilalanin ninyo ang inyong mga lolo at lola. Huwag naman sanang mawalan ng konsensya. Kahit na ang mga nakatatanda ay hindi kilalanin. Kailangan pa ring mag-aral si Dalang para sa pagsusulit. Una sa lahat, paghihiwalay ng pamilya at pagputol ng ugnayan. Hindi man lang siya itinuturing na asawa. Hindi naman lang siya ama. Sila pa rin ba ang lolo at lola? Nandyan pa rin ang mga dokumento noon. Bukod pa rito, ang ama ng asawa ko mismo ang tumakbo papuntang kabisera para magpakasaya. Hindi man lang niya inaalala ang kanyang sariling ina. Ang asawa ko ay pinalayas, pinaghiwalay sa pamilya at pinutulan ng ugnayan. Kung siya pa ang mag-aalaga, hindi ba't ito ay naglalagay sa kanya sa isang sitwasyon ng pagputol ng ugnayan? Sa isang lugar ng kawalang galang. Kapag bumagsak ang parusa ng kawalang galang. Ang aking asawa ay tiyak na mapaparatangan ng mga opisyal ng korte. Hindi ko alam kung maitataguyod pa ang posisyon ng general. Kung talagang gagawin ito ni General Xiao, ano ang kaibahan niya sa isang hayop? Ikaw ay labis na mapaghimagsik. Nagmamalaki ka pang murahin ang dakilang general na hayop. Ang sinasabi ko ay ang mga hindi marunong gumalang sa magulang ay mga hayop. Diretso mong inisip na tungkol ito sa dakilang general. Ayon sa iyong ibig sabihin, talaga bang siya ay isang hindi marunong gumalang na hayop? Ang dakilang General Xiao ay napakamakapangyarihan. Nagmamalaki pa talagang lumabag sa utos ng kanyang kamahalan. Sa patakarang pamahalaan ang mundo sa pamamagitan ng paggalang sa magulang. Ito'y para isamsam ang lahat at lipulin ang buong angkan. Kami naman ay naghiwalay na at pinutol na ang ugnayan.
Ngunit hindi kayo makakatakas. Sinasabi ninyo na kahit pinutol na ang ugnayan ay iisa pa rin ang pamilya. Matapos kaming maghiwalay at putulin ang ugnayan. Sinamantala nila na nawalan ng malay ang aking asawa. Pumunta sila sa bahay at ninakaw ang lahat ng salapi at pagkain. Inapi at binugbog ang aking ina. May mga taong mas walang puso pa na gustong ipagbili ang nakababatang kapatid ko papuntang bayan. Para samahan sa libing ang binata ng pamilya Wu. Noong panahong iyon, bakit hindi lumabas ang sinasabing mga lolo't lola para tumulong? Kaya idinedeklara ko rito. Hindi talaga kami magbebenta ng tokwa sa pamilyang Laok Siao. Kung sino man ang bibili ng tokwa sa amin at ibebenta ito sa pamilyang Laok Siao. Mula ngayon, hindi na rin namin ibebenta sa kanya ang aming tokwa. Ikaw, sira ang bait mo. Huwag kang masyadong lumabis. Ikaw, may lakas ng loob kang saktan ako. Ako ay malinis na ikinasal sa pamilyang Xiao. Hindi ako sira ang bait. Hindi ko kayang tiisin ang kahihiyan na ito. Ano? Anong balak mo? Huwag mong dungisan ang aking pangalan. Laban tayo hanggang kamatayan. Sa huli, mamamatay ka. Sasamahan kita sa libingan. Asawa ni Dalang, ibaba mo ang kutsilyo. Ang pagpatay ay may kapalit na buhay. Ginangwang, sobra na yan. Paano mo masasabing ganyan tungkol sa asawa ni Dalang? Talaga? Sobrang labis na ang hinihingi mong bayaran ng pamangkin mo. Asawa ni Dalang. Alam namin na ikaw ay isang malinis at mabait na dalaga. Si Wang ay nagbubulaan lang. Ilagay mo ang kutsilyo. Mag-usap tayo ng maayos. Totoo ba? Kaya mag-sorry ka sa akin. Humihingi ako ng tawad. Hindi kita dapat sinabihan ng masasamang salita. Iyan ang palagi kong sinasabi. Wala kang kasalanan. Itabi mo na ang kutsilyo. Bukas ang bibig para magsalita at kumain. Hindi para insultuhin ang iba. Wang, mag-ingat ka na mula ngayon. Kung hindi na kasing dali pakisamahan ng ibang tao kumpara sa akin. Ituloy natin ang pagpapalitan ng tofu. Sino na ang sunod? Ek, ang galing mo kanina nung binaliktad mo ang mesa. Marunong ka bang mag-martial arts? Konti lang. Noong nasa templo ako, itinuro sa amin ng guro ang mga paraan ng pagtatanggol sa sarili. Sayang at pumanaw na siya. Mga aral ng matandang Diyos ang itinuro. Hindi nakapagtataka na ang galing mo. Talagang karapat-dapat na estudyante ng matandang Diyos. Hindi naman nakakatakot ang masasamang tao. Tulad ng mga Wang, takot sa mabuti at malupit sa masama. Basta mas malupit kayo kaysa sa kanya. At mas mabagsik pa. Susuko siya. Noon masyado akong mapagpasensya. Kaya gusto nila akong apihin. Kaya kailangang manindigan si nanay at ang munting kapatid. Kailangang maging napakabagsik na pati kayo ay matatakot sa sarili ninyo. Hindi na may magtatangkang apihin kayo. Sa susunod, kung may mangbuli sa'yo, saktan mo sila hanggang maghanap ng ngipin sa lupa. Ate, kaya ko bang gawin yan? Kaya ko bang maging kasing galing mo? Siyempre, kaya mo. Sa susunod, tuturuan ko kayo ng martial arts. Ang pamilya Wang at Wu ay umuwi na walang nagawa. Sa susunod, dapat ang lola ko na ang personal na kumilos. Siyempre, siya ay nakatatanda. Hindi mo siya dapat tratuhin tulad ng Wang. Huwag kang mag-alala. May paraan ako para harapin ang lola mo. Tiyak na susunod sila sa gusto mo. Ayos. Nandito ako para suportahan ka. Gawin mo ang gusto mong gawin. Xiao, sobra ang talento mo. Maayos ang daloy ng istoryang ito. Madaling makarelate. Sa tingin ko, maganda ang pagkakasulat. Mukhang pwede mong ipagpatuloy ang pagsusulat. Pwede mong isulat ng dahan-dahan ang kwento. Bukas ng umaga, gagawin natin ayon sa plano. Pupunta kami ng nanay sa bayan para kumuha ng gamot. Sabay na rin nating ayusin yung masamang doktor na iyon. Dahil si Ginoong Shi ay naglakas loob na magbigay ng ganitong mapanganib na gamot. Tiyak na may nag-udyok sa kanya. Bukas, pumunta ka sa butika. Dapat mong ilantad ito sa publiko. Palakihin ang issue. Kailangan itong umabot sa tanggapan ng bayan. Tanging sa ganitong paraan mo siya mapipilitang ilabas ang nag-udyok sa kanya. Huwag kang mag-alala, bukas hindi lang ako sisirain ang reputasyon niya. At ipipilitin kong ilantad ang lahat ng itinatago niya. Pag nagising ang inyong anak. Nitong mga nakaraang araw, may nararamdaman pa ba siya? Pag nagising, wala naman siyang nararamdaman na kakaiba. Ngunit napakahina ng kanyang pangangatawan. Mahirap na siyang bumangon mula sa kama. Nawala ng malay ng maraming araw. Normal lang na humina ang katawan. Kailangang uminom pa ng gamot ng ilang panahon para magpalakas.
Dr. Shai, bago ka magreseta at kumuha ng gamot, hindi mo ba susukatin muna ang pulso ng asawa ko? Nanganggamot na ako ng mahigit sa 20 taon. Kahit hindi ko sukatin ang pulso, alam ko pa rin paano magreseta at kumuha ng gamot. Dududa ka ba sa akin? Kung ganon, mangyaring humanap ng iba. Nagtataka lang ako. Paano ka makakapagbigay ng reseta nang hindi nag-check ng pulso? Maaari bang tama ang gamot? Baka lumabas ang masamang sintomas. Dahil nagbigay na ako ng reseta, tiyak na makakapagbigay ako ng tamang gamot. Hindi mo pa karapatan na turuan ako, isang babaeng taga-baryo. Ang bastos mo, manugang. Pagkatapos maubos ang gamot na ito, huwag na kayong magpunta sa butika ko para kumuha. Ito ang gamot ninyo. Kabuang 2 layang ng pilak. Dinagdag ng manggagamot ang mga ugat ng ginseng at mga mamahaling pampalusog na gamot. Sisingilin ko kayo ng 2 liang. Hehe, nakikita ko na ito ay dahil kay Xiao Xiukay. Ito ay ginseng root. Siyempre, si Shi Langshong. Mukhang hindi ka lang basta nagdiagnose, nagbigay ka pa ng maling gamot. Gumamit ka pa ng peking gamot na nagpapanggap na ginseng root. Talagang napakasama ng puso mo. Bola-bola. Ito nga ang mga ugat ng ginseng. Sinasadyang naghahanap ka ba ng gulo? Kung mangahas kang magwala, ipapapunta ko ang mga tao para magsumbong sa otoridad. Sumbong ka. Kung ngayon hindi ka magsusumbong sa otoridad, ikaw ay hayop at anak ng puta. Hindi lang ang ugat ng ginseng sa gamot mo ang peke. Dapat sana ipampalusog ng katawan. Pero may 2 gamot na nagkakontra. Kung kakain pa ang asawa ko ng 3 araw, baka tuluyang manghina siya at nakahiga na lang sa kama. Gugulin ang natitirang bahagi ng buhay niya. Ikaw, maldita. Sinadya mong maghanap ng gulo. Hindi ko na ibebenta ang gamot na ito, kunin mo pabalik. Nag-aalala na. Gustong agawin ang ebidensya. Baligtad. Pumatay. Pumatay na. Bitawan mo ako. Nanay, kumuha ng lubid. Ikaw, hayop na babae. Bitawan mo ako. Sasampalin kita. Mga kababayan, ang manggagamot na ito ay hindi lang nagbebenta ng peking gamot, kundi sinadyang nagbigay ng nakalalasong gamot para saktan ang aking asawa. Pupunta tayo sa munisipyo para magreklamo. Kung sino man sa inyo ang kumuha ng gamot dito, dalhin ang reseta at mga gamot. Sumama kayo sa amin para humingi ng tulong sa county magistrate at sa doktor. Tingnan natin kung kayo rin ay naantig ng kanyang lason. CJ, punta tayo sa county office. Ang sakit ko ay hindi gumagaling kahit na 1 buwan na akong umiinom. Tiyak na may daya dito. Sino ang tumutugtog ng tambol sa harap? Ano ang ipinahayag? Isang mamamayan ang nagreklamo laban sa manggagamot na si Shai sa bayan. Sinasabi niyang sinadyang ginamitan ng nakalalasong gamot ang aking asawa, si Xiao Xiukay, at nagbenta ng peking gamot na nakapahamak sa mga tao. Narito ang reklamo at mga ebidensya. Sinuri ng mga doktor ang gamot. Ipinapaabot ko sa inyo, Ginoo. Ang taong gumawa ng reseta ay may masamang layunin. Talagang parang gustong pumatay. Ang reseta sa unahan ay magdudulot ng mataas na lagnat na paulit-ulit. Masisilayan ang pagkahilo. At ang bagong reseta na ito ay mukhang pampalakas. Ngunit sa katotohanan, may 2 sangkap na nag-aaway. Pag ininom ito, ang katawan ay tuluyang maubos. At saka itong tinatawag na ginseng na ugat ay talagang isang ligaw na damo. Kapag kinain, hindi lang hindi ito makapagpapatibay, kundi maaari pang magdulot ng pagkahilo at pagkalito. Ginoong Shai, nariyan ang mga patunay at ebidensya. Ano pa ang maidadagdag mo? Mahal na Ginoo, pakiusap, patawarin mo ako. Ako'y umaamin ng kasalanan. Ginoo, ang asawa ko ay wala namang galit o alitan sa kanya. Bakit niya gagawa ng ganoong malupit na bagay? Pinaghihinalaan ko na tiyak may nag-utos sa kanya. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Kung magsisinungaling ka kahit kaunti, ipaparusahan ka ng malupit. Sasabihin ko. Ito ay 1 kalahating buwan na ang nakalipas. Isang lalaking may maskara ang lumapit sa akin sa gitna ng gabi. Binigyan ako ng 100 leang na pilak. Inutusan akong lagyan ng lason ang gamot ni Xiao Xiukay. Nangako siya na bibigyan ako ng karagdagang 200 leang pagkatapos ng tagumpay. Alam mo ba kung anong dialekto ang gamit ng lalaking may maskara? Ano ang kanyang pangangatawan? Ako po, talagang hindi ko alam. May isang tao na dumating sa gitna ng gabi. Nakaitim na balabal.
Sadyang pinabababa ang boses. Nakakita lamang ang mga tao ng 100 tael na pilak na iniwan niya. Asawa ni Xiao Dalang. Mayroon bang nakipag-ugnayan ang iyong asawa kamakailan? Sa sinumang tao na may ganitong malalim na galit. Nais na magbayad ng tao para pumatay. Tungkol sa sinabi ng matanda, wala namang hidwaan. Ngunit eksaktong 1 buwan na ang nakalipas. Ang tunay na ama ng aking asawa ay nagpasya na gawing lehitimo ang isang kabit. Kaya't nais niyang pahalagahan ang kabit at alisin ang asawa. Ginawang kabit ang asawa. Hindi nakatiis ang aking biyanan sa kahihiyan, at nakipaghiwalay sa kanya. Pagkatapos, pinilit ng ama ng asawa ko na iwanan ng aking asawa ang kanyang sariling ina. Hindi inaalintana ang mga nakababatang kapatid. Tumanggi ng mariin ang aking asawa. Sa galit ng ama ng asawa ko, inutos niyang kami ng aking asawa ay putulin ang ugnayan at maghiwalay sa pamilya. Sino ang general na ama ng asawa mo? Si General Xiao Yuanxi, isang pangunahing general ng kasalukuyang dinastya. Xiao Yuanxi. Siya na sa pang-araw-araw ay mukhang bukas ang loob at may diretsong ugali. At kumikilos ng matuwid isang magaspang na mandirigma. Ngunit sa likod ng mga iyon, siya pala ay isang taong para punduhan ang kanyang kabit pinipilit kumuha ng pera at ginagawang pangalawang babae ang kanyang asawa. At pati nga ang uri na handang putulin ang ugnayan sa kanyang sariling mga anak. Kaya niyang basta-basta bilhin si Dr. Shai sa halagang 100 taels ng pilak. At napupuot ng hanggang buto sa aking asawa. Tanging ang kabit na iyon lamang. Bilang opisyal, magpapadala ako ng mga tao para lihim na lubusang imbestigahan ang bagay na ito. Kung talagang may nag-uutos sa likod nito, hindi ko sila palalagpasin. Mga tao, dalhin si Shi Langzong at ang kanyang mga disipulo sa piitan. Maghihintay kayo hanggang maimbestigahan ko lahat ng kanilang mga sala. Pagsasamahin ang mga kasalanan at paparusahan silang naaayon. Maraming salamat po, kagalang-galang, sa pagtaguyod ng katarungan. King Luo, ang galing mo talaga. Sa harap ng opisyal ng lalawigan, hindi ka man lang natatakot. At inuungkat mo pa ang lahat ng iyon. Inay, kaya mo rin naman. Kailangan mo lang maglakas loob na gawin ang unang hakbang. Sina Zafu at ang babaeng iyon ang nagpilit sa inyo hanggang sa puntong ito. Sa hinaharap, magkakaroon ng pagkakataon. Kailangan mong talagang turuan sila ng leksyon. Ako, hindi ko man lang makita ang mukha ng babaeng iyon. Paano ko yan gagawin? Mas mabuti kung bawat isa isasampal ng ilang beses para maibsan ang inis. Tapos sirain natin ang kanilang pangalan. Nanay, huwag kang mag-alala. Kahit walang pagkakataon. Ako at si Lao Xiao ang gagawa ng pagkakataon para sa iyo. Okay, kung may pagkakataon. Susubukan ko. Itong pirasong papel na ito ay nagkakahalaga ng 100 wen. Ang mga tao sa sinaunang panahon na nag-aaral, parang gumagamit ng ginto sa pagsusulat. Ang paboritong purple chrysanthemum ng binata ay malapit ng mamatay. Nakausap na ang lahat ng hardinero sa bayan pero walang silbi. Sinabihan niya akong hanapin ang makakapagpagaling ng bulaklak. Saan ako pupunta para gumawa ng isa para sa kanya? Iyon ang ginastos ng binatang amo ng 100 tael. Na binili mula sa kabisera. Kung totoong mamatay ito, hindi mo mapananatili ang 2 buwang sweldo mo. Maliban kung may biglang dumating gayon na isang makapangyarihang hardinero. Mga binata, magaling ako sa pag-aalaga ng mga bulaklak at pagpapagaling ng mga ito. Ikaw, isang simpleng babae mula sa nayon. Talagang magaling ka sa pagpapagaling ng mga bulaklak. Alam mo ba kung ano ang purple chrysanthemum? Ang guro ko ay si Wachan Daozhang. Natutunan ko sa kanya kung paano alagaan at pagalingin ang mga bulaklak. Huwag mong sabihing gamutin ang purple chrysanthemum. Maaari ko pang palagin ang purpurang chrysanthemum ng mag-isa. Yung matandang Diyos na umakyat sa langit sa nagsibukid. Ikaw ang kanyang estudyante. Tama ka dyan. At talagang, at saka, ang aking asawa ay ang maliit na sanay na estudyante ng bayan, si Xiao Hanfeng. Para sa kanyang reputasyon, hindi ko rin kayong maaring lokohin. Kayo pala ang asawa ni Ginoong Xiao. Pasensya na, dahil ikaw ay disipulo ng matandang Diyos. At asawa ka ni Ginoong Xiao. Siguradong hindi ito mali, Ginoong Xiao. Kaya't sumama ka na sa amin pabalik sa Bai Mansion upang makita ito. Kung mas huli pa, wala nang lunas ang bulaklak. Mga binata, base sa tono ninyo, malakas ang pamilya ninyong Bai sa bayan, hindi ba? Paano naman kumpara sa pamilyang Gu? Siyempre naman, ang pamilya naming Bai at ang Gu dito sa bayan ay mga mortal na kaaway na hindi nagkakasundo. Ngunit ngayon, dumating na ang bagong county magistrate. Kami sa pamilya Bai ay labis na masaya. Oh! Ano nang meron sa bagong county magistrate? Ang bagong county magistrate ay pamangkin ng reyna.
Isang lehitimong anak ng pamilyang Hao. Ang background nito, yung una umaasa sa katulong ng gobernador. Ngayon kahit utot hindi na kayang ilabas. Ginoo, ito ang sinasabi kong may alam sa mga bulaklak na babae. May alam ka sa mga bulaklak. Ang mga mamahaling uri sa aking bulaklakan. Siguro hindi mo pa nga ito nakita. Alam ko ang lahat ng mga bulaklak dito. Ang laki ng hininga mo. Sige nga, sabihin mo kung anong mga bulaklak ang meron ako dito. Peony, Wenshu, Camellia, Orchid, at Lotus. Ito ay isang uri ng tulip na galing sa India. Paano mo alam ito? Kahit sa kabisera, kakaunti lang ang nakakakilala sa bulaklaw na ito. May libro ang guro ko. Ito ay isang sinaunang aklat na nagtatala ng mga kakaibang bulaklak at damo sa buong mundo. Nakapag-aral na ako ng lahat. Sayang, kasama ng matanda ay umakyat na rin ang libro. Ay, kung ganoon ka nakakaintindi. Halika't tingnan mo ang bulaklak kong purple na chrysanthemum. Nangyari ito dahil sa sakit mula sa mataas na temperatura at halumigmig. Ang bulaklak na ito ay inangkat mula sa kabisera. Hindi ito sanay sa lupa at tubig dito. May lunas ba? Kaya mong pagalingin ito. Pero kailangan kong dalhin ito sa bahay ko. Kailangan itong alagaan ng maingat tuwing umaga, tanghali at gabi. Dalhin mo. Hindi pwede. Hindi ka ba pwedeng pumunta araw-araw sa bahay ko para gamutin ito? Ang bulaklak na ito ay isang kayamanan na binili ko sa halagang 160 ang ng pilak. Ang natatanging lihim na teknik na itinuro sa akin ng aking guro ay hindi ipinapamahagi. Kung hindi ka naniniwala sa akin, handa ka nang mangolekta ng bangkay nito. Hindi lalampas ng 3 araw. Mabulok ang mga dahon. Totally mamatay. Gamutin mo ito. Bibigyan kita ng 20 tael na pilak. Pero kung mamatay ito sa paggamot mo, kailangan mo akong bayaran ng 160 na lei sa orihinal na presyo. CJ, gagamitin ko ang reputasyon ng aking asawa, si Xiao Hanfeng, bilang garantiya. Kung mamatay ang aking asawa, ibebenta ko ang lahat para sa iyo. Tama ba? Nanay. Maaari ring maggarantiya ang aking anak. Kumuha si Xiao ng tinta at papel para magsulat ng patunay. Bigas. Nagawa na ang patunay. Dalhin mo na ang bulaklak. Patunay ng kasunduan. Puhunan. Kinuha mo ang bulaklak na nagkakahalaga ng 160 liang. Tapos tatanungin mo pa ako tungkol sa puhunan. Kalokohan. Ako ang nagsasapanganib na magbayad sa iyo ng 160 liang. Sa Zaihua. Magbigay ng 5 liang na pilak bilang deposito. Kahit kulang ng 1 barya, hindi ko tatanggapin ang trabahong ito. Ang tigas mo. Xiao Wu. Isabit mo ang bulaklak sa kanya. Ilagay mo na. Sandali. Sobrang siksik dito sa likod ng gusali. Bumpy ang daan pa uwi. Baka mamatay na ang bulaklak bago pa man ito makauwi. Si Xiao ay nagdala ng karwahe para dalhin ang bulaklak ko sa pamilya Xiao. Talagang mahal ni Bai Xiaoye ang mga bulaklak. Kung ganon. Sige na nga, kahit ayaw namin, sasama kami. Sasamahan namin ang mga bulaklak ninyo pa uwi sakay ng karwahe. Kuya, ika-4. May nagtitinda pa dyan ng mga sisiw at mga baybe. Dali, hulihin mo para sa akin ang 20 sisiw. 15 baybe. Binibini, hindi po kayo nandito para alagaan ang mga bulaklak. Dumarating po kayo para mamili ng paninda, hindi ba? Huwag maglagay ng buhay na hayop sa karitong ito. Baka tanggalan ako ng balat ng Ginoo. Huwag kang mag-alala, hindi ko ilalagay sa loob ng sasakyan. Pumunta ka at kumuha ng ilang kawayan na basket. Ilagay ng maayos ang mga manok at bibe. Ihigot ito sa tabi ng iyong upuan sa pagmamaneho. Mabilis ka, bumalik ka agad. Huwag magpaligoy-ligoy, mahalaga ang oras para sa paggamot ni T. Mahal, nandito na kami. Tingnan mo, anong magagandang dinala ko. Ang tamis ng ngiti mo. At bumili pa ako ng napakaraming bagay. Mukhang may masamang mangyayari sa isang tao sa bayan ngayon. Lao Xiao. Ngayong araw, hindi lang ipinakulong ko si Dr. Shai.
Kumuha rin ako ng malaking kontrata. Itong paso ng walang kwentang damo ay nagkakahalaga ng 20 tael na pila.